Nagsisimula ang kwento sa gabi kung saan makikilala natin si Francesca. Tumunog ang telepono sa apartment ng babae. Nalaman niyang namatay ang kanyang asawa sa isang aksidente noong gabi. Pagkatapos ng libing, tinanong siya ng kanyang ama kung mananatili ba siya dito o lilipat sa kanila. Ayaw ni Francesca na iwanan ng kanyang anak ang mga kaibigan nito at marami rin siyang kakilala sa lugar. Matapos magpaalam sa kanyang ama, pumunta si Francesca sa abogado. Sinabi ng abogado na iniwan siya ng asawa niya ng napakalaking utang dahil sa pagkabagsak ng negosyo. Plano ni Francesca na ibenta ang villa sa tabi ng dagat pero ayon sa abogado, nakasangla na ito sa bangko, at kahit ibenta pa niya ang kotse at yacht, hindi pa rin sapat para mabayaran ang lahat ng utang. Ibinente niya lahat ng muebles sa bahay, at sinabi sa kanyang mga kaibigan na pati mga alahas at damit ay ibebenta niya sa isang auction sa gabi. Sa auction, nakilala niya ang isang babaeng gustong bilhin ang damit na suot niya mismo. Pagkatapos haborin ang damit, sinabi ni Francesca na ibibigay na lang niya ito sa babae. Kinabukasan, sinabi ng kasambahay na tumawag ang senador at gustong sunduin siya sa gabi. Pagdating ng gabi, dumating ang senador sakay ng mga sasakyang may kasamang pulis, at magkasama silang pumunta sa isang restaurant. Pag-upo nila sa mesa, inalok siya ng senador na maging kasama niya kahit may asawa at 3 anak na ito. Sinabi ng lalaki na matutulungan niya si Francesca sa ilang problema at maaari ring sagutin ang ilang gastusin. Kinabukasan, nalaman ni Francesca na kailangan na niyang lisanin ang bahay dahil sa matagal nang hindi nababayarang renta. Nakiusap siya na bigyan pa siya ng kaunting panahon, at nangako si Francesca na babayaran niya ang lahat ng utang. Nakilala niya ang isang lalaki na nagbigay sa kanya ng pekeng kwintas, kasing peke ng lahat ng mga painting sa loob ng apartment nito. Napansin niya ang isang baso na may pustiso sa lamesa, kaya itinapon niya roon ang kwintas. Nang ikwento niya ito sa kanyang mga kaibigan, napansin niya sa aparador ni Carla ang isang balahibong coat na siya mismo ang nagbenta sa auction, pero hindi naman dumating si Carla doon. Pagkaalis ni Carla, sinabi ni Evia na dumating si Carlos Taylor sa auction at siya ang bumili ng fur coat. Nang makausap ni Francesca si Sandro, tinanong niya kung maaari siyang bigyan ng coat na katulad noon. Sagot ni Francesca, "Singhalaga lang yan ng isang gabi kasama ako." Binigyan niya ito hanggang bukas, kung hindi ay ipagsasabi niya ang pagtataksil nito kay Carla. Kinabukasan, dinalhan siya ng fur coat. Agad niya itong dinala sa atelier para ibenta. Sa perang nakuha, nabayaran niya ang rente ng kanyang malaking mansion, nakabayad ng ilang utang, at nakabili ng maliit na kotse. Kinagabihan, dumating si Carla, asawa ni Sandro. Alam na niya na may relasyon si Sandro kay Francesca, kaya naroon siya para hingin ang pera mula sa bentahan ng fur coat dahil ng utang pa ang asawa niya para mabili iyon. Nang tumanggi si Francesca, inamin ni Carla na matagal na niyang alam na may ibang babae ang asawa ni Francesca, at mas matanda pa ito sa kanya. Noong araw ng aksidente, kasama ng asawa ni Francesca ang kanyang kabit. Kilala ni Francesca ang babaeng iyon, kaya pinuntahan niya ito. Doon nalaman niyang binigyan ni Camila ng ultimatum ang lalaki noong gabing iyon. Pumili siya, si Camila o si Francesca. Pinili ng lalaki ang kanyang asawa at naaksidente sa daan pauwi. Nakipagkita si Francesca kay Chez, isang abogado at kaibigan ng pamilya, at sinabi ang plano niyang kumita ng pera. Iminungkahi niyang mag-organisa ng isang pribadong lottery kung saan siya mismo ang magiging premyo. Ang bayad para makasali, na limitado lamang sa 20 tao, ay 100 milyong L bawat isa. Ang mananalo ay maaaring gawin ang kahit ano kay Francesca sa loob ng 4 na taon. Malaki ang halaga para masigurong piling-pili lang ang makakasali. Si Cesar ang magpapakalat ng impormasyon sa makikitid na bilog ng mga elite. Sinabi ng abogado na hindi siya pwedeng sumali, pero nangako si Francesca na bibigyan siya ng porsyento mula sa kita. Pag-uwi niya, nalaman niya mula kay Julia na binigyan siya ng anak ni Ian ng isang larong tinatawag na lottery. Kinaumagahan, nalaman niyang si Gustav, asawa ni Eugenia, ay bumili ng tiket para makasali sa bunutan. Nang magpunta si Francesca sa notaryo, sinubukan niyang pigilan si Gustav sa pagsali, pero sinabi nitong lahat ng kalahok ay mga kaibigan ng asawa ni Francesca. Sa isa sa mga pagtitipon, nakatagpo niya si Camila na bumili rin ng tiket. Pagkatapos, kinausap niya si Chez at hiningi na isauli ang pera sa lahat ng sumali dahil ayaw na niyang ituloy ang lottery. Pero ayon sa abogado, huli na para kanselahin. May isa lang na paraan, siya mismo ang kailangang manalo para mailigtas si Francesca mula sa iba. Pumayag siya, pero biglang dumating ang kabit ni Chez, kaya agad na umalis si Francesca. Kinaumagahan, ihahatid sana ni Francesca si Julia sa kindergarten, pero sa daan ay aksidente niyang nabangga ang isang batang lalaki. Dinala niya ito sa kanyang bahay, at inutusan ang kasambahay na siya na ang maghatid kay Julia sa kindergarten. Hinawakan niya ang ilong ng bata at pabirong sinabi na hindi na niya alam kung ano ang gagawin sa mukha nito. Sumagot ang bata na
pwede raw siyang umupo rito. Pagkatapos, naglakad-lakad sila sa tabing dagat. Pauwi na, inamin ni Antonio ang kanyang pag-ibig kay Francesca kahit 2 oras pa lang silang magkakilala. Ipinilit nitong magkita sila muli, at sinabi ni Francesca na tawagan na lang siya sa gabi. Nagpunta si Francesca sa isang date kasama ang senador, na umatras na sa pagsali sa lottery dahil natatakot itong makaapekto sa kanyang posisyon. Biglang dumating si Antonio, na kanina pa sumusunod sa kanya, sa parehong restaurant. Umupo ito sa kanilang mesa at ipinahayag na siya raw ang kasintahan ni Francesca. Nagalit ang senador dahil iniisip niyang ginagamit lang siya ng babae. Hinailan nito si Antonio palabas ng restaurant. Sinundan sila ni Francesca at nadatnan niyang nakahandusay sa lupa si Antonio. Dinala siya nito pauwi at sinabing gusto niyang makasama si Francesca. Pagdating nila sa bakuran, huminto siya sa pader, at nang bumukas ang pinto, tumakbo si Antonio papasok at hinalikan siya. Kinabukasan ng gabi, pag-uwi ni Francesca mula sa isa pang pagtitipon, nadatnan niyang nasa bahay ang lalaki at agad niya itong dinala sa kama. Kinaumagahan, bago umalis, sinabi niya na hindi na sila muling magkikita dahil ngayon na ang araw ng lottery. Tinanong ni Antonio kung magkikita ba sila ulit pagkalipas ng 4 na taon, at doon nagsimulang magduda si Francesca na alam na nito ang tungkol sa lottery at baka sinadya nitong magpabangga sa kanya noong una silang magkita. Samantala, nalaman ng opisina ng Paiscal ang tungkol sa lottery mula sa isang anonymous na nagulat dahil labag ito sa batas laban sa sugal. Ipinatawag si Francesca para sa investigasyon tungkol sa 19 na tseke sa kanyang account, bawat isa ay nagkakahalaga ng 100 milyong L. Pinaliwanag niya na mga donasyon iyon mula sa mga kaibigan ng kanyang yumaong asawa para sa kanya at sa kanyang anak para makapamuhay sila ng maayos at hindi magkulang sa kahit ano. Para hindi mukhang direktang pagbibigay ng pera, naisipan daw ng mga kaibigan ng biktima na gawing parang lottery ang donasyon kung saan siya ang magiging premyo. Naniniwala sa kanyang kwento ang Paiscal kaya pinalaya siya at tinanggal ang freeze sa kanyang bank account. Samantala, pinag-uusapan ng lahat ng kalahok sa lottery kung sino ang maaaring nagsumbong sa kanila. Nakatakda sanang gawin ang bunutan ngayong araw, pero bago pa ito mangyari, umalis na ng bansa si Francesca matapos i-withdraw lahat ng pera. Niloko niya ang lahat ng kalahok at lumipad papalayo kasama si Julia at ang kanyang kasambahay. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.